Dapat maging pamilyar ang lahat sa grid na 2x2 na ito dahil ang lohika sa likod dito ang namamayani sa politikal na damdamin sa Estados Unidos. Ipinapaliwanag nito ang nangyari sa bansa bilang tugon sa digmaan sa Iran, pati ang susunod na mangyayari sa survey numbers ni Trump matapos ang isa na namang magulong yugto sa politika ng US. Ang pinakabagong bersyon nito ay mula sa nakatakdang White House Correspondents' Dinner kagabi, o kahit papano planadong hapunan. Napatigil ito dahil sa isang pinaghihinalaang na maril na umano inagtangkang patayin si Pangulong Trump kahit wala pang kumpirmasyon. Pag-usapan ko muna ang mismong pangyayari. Taon nang ginaganap ang Correspondents' Dinner sa Washington Hilton. Mga 1.2 milya ito mula sa White House at hanggang kahapon, ito ay kilala bilang lugar kung saan tinangkang patayin si Ronald Reagan. Nabaril talaga si Ronald Reagan sa insidenteng yon at hindi agad malinaw kung makakaligtas siya. Doon ginaganap ang taunang kumperensya ng American Political Science Association tuwing nasa Washington DC, kaya ilang beses na rin akong nakapunta roon. Personal kong larawan ito mula sa kumperensya noong 2011 kuha sa pila ng mga sasakay ng shuttle papuntang ibang hotel. Makikikita mo ang plaque na nagmamarka sa tangkang pagpaslang kay Reagan. Sa totoo lang, bilang isang taong ilang beses nang napalapit sa mga pinuno ng mundo, nagulat ako sa sitwasyon ng seguridad kagabi sa Hilton. Nagyolo ang suspect, nakalusot lampas sa perimetro ng seguridad at nakalapit sa presidente ng sapat para marinig ang mga putok. Habang isinusulat ko ito, hindi pa malinaw kung ang mga putok ay mula sa suspect o sa Secret Service na sinusubukang pabagsakin siya. Nang hindi ibinubunyag ang mga partikular na detalye tungkol sa mga estratehiya ng seguridad, hindi pa ako napunta sa sitwasyon na kahit papaano ay posible ito. Ang unang perimeter ng seguridad ay laging malayo na kahit sinong susubok sumugod ay kailangang tumakbo ng halos 1 minuto bago pa man makalapit sa sinumang mahalaga. Bukod pa rito, laging may kahit pangalawang layer man lang sa pagitan ng unang screening at bago ka makalapit sa mga VIP. Dahil dito, magtatanong ang mga tao tungkol sa plano ng Secret Service at katalinuhan ng pagdaos ng event sa aktibong hotel kung saan nakatira ang suspect. Bukod sa mga banta sa politika sa bansa, kamakailan naming tinalakay ang insentibo ng mga militanteng grupo na gumawa ng hakbang sa US para ipaalam sa publiko ang pag-iral ng isang partikular na grupo. Karaniwan, ang mga tinatawag na soft targets ang naiisip natin para sa ganitong klase ng bagay, pero nananatili pa rin ang pag-aalala sa mas mataas na antas. Hindi na rin nakapagtataka na bago matapos ang gabi, ipinagmamalaki na ni Trump ang bagong White House ballroom na itinatayo bilang paraan para matiyak ang mas mahusay na security perimeter. Masaya siyang samantalahin ang pagkakataon, ngunit tama pa rin siya tungkol doon. Sa ngayon, ang pangunahing usapan ay nakasentro sa posibleng epekto sa politika ng tangkang pagpaslang. Hindi mo na kailangang magtagal sa social media para makita ang mga tsura ng sabuatan na gawa raw ito ng mga nasa loob at paraan lang umano para makuha ang suporta ng publiko para sa Pangulo sa gitna ng internasyonal na krisis. Sa totoo lang, wala akong anumang impormasyon tungkol sa sinasabing ginagawa ng White House kaugnay nito. Madalas kong hinihikayat ang may ganitong pananaw na pag-isipang mabuti kung gaano kahirap magkunwaring may tangkang pagpatay gamit ang totoong bala lalo na't may isang ahente ng Secret Service na nabaril. Iminumungkahi ko ring tandaan na si Trump ay isang pangulong hindi popular sa kasaysayan at pumili ng mga posisyong labis na naghahati sa opinyon ng publiko na naalala ng sinumang nabubuhay ngayon. Bagaman hindi ko nirerekomenda sa mga radikal sa politika na paslangin siya, hindi zero-sum game ang politika at lalo lang nitong papalalayan ang sitwasyon sa buong Estados Unidos. Di na siguro nakagugulat na may ilang tao na sobra kong mag-isip o umakto. Baka makalimutan natin na may mga tunay na baliw sa mundong ito. Baka makalimutan natin na sinubukang patayin si Reagan dahil akala ng salarin mapapahanga niya si Jodie Foster. Ang actress na si Jodie Foster. Grabe, kung hindi yon ang pinakatangang pangungusap na nasabi ko, ewan ko na lang. Sige, balik tayo sa 2x2 grid. Matagal na nating sinusubaybayin ito mula noong nagpapuwesto ng armada ang Estados Unidos sa labas ng Venezuela na humantong sa pagkakaaresto ni Pangulong Nicolas Maduro.
Maraming usapan noon na ito'y parang wag the dog na sitwasyon kung saan sinusubukan ng Pangulo patasin ang bagsak niyang survey rating sa pamamagitan ng rally around the flag effect. Bilang analyst, mahirap para sa akin na may kumpiyansang hulaan ang mangyayari sa ugnayang internasyonal. Parang sabaw ng pribadong impormasyon ang sistema ng mundo at imposibleng alam ko lahat ng lihim ng US at ng ibang gobyerno. Ito ang dahilan kung bakit dapat ninyong paktawanan ang mga gaya kong nagsasabing alam lahat na mangyayari. Ang mga nagsasabing tapos na si Putin halimbawa ay puro mga nagkukunwari ilang. Baka nga tapos na siya. Baka hindi pa. Hindi natin alam. Pero ang epekto sa opinyon ng publiko sa ganitong usapin ay mas madaling mahulaan. Habang umuunlad ang sitwasyon sa Venezuela, nakita kong hindi epektibo ang ganitong estratehiyang pampulitika. Tama nga, kahit na napakagaling ng operasyong militar para arestuin si Maduro, sa totoo lang, hindi naman inintindi ng mga Amerikano. Ayon sa survey, walang pagbabago o nanatili lang sa margin of error. Kahit na ulit, napakalaking tagumpay ng operasyon mula sa pananaw ng militar at natanggal nito ang isang leader na maraming dating presidente ang nabigong tanggalin gamit ang mas hindi agresibong paraan. At ang dahilan muli ay itong 2x2 grid. Ang matagumpay na rally round the flag ay kailangang gawing taga-suporta ang mga hindi taga-suporta. Ang mekanismo kung paano nangyayari yon ay ang mga individual na hindi sumusuporta sa Pangulo pero may tiwala sa Pangulo ay nagbabago ng kanilang dating posisyon. Di man nila tiwalaan ang Pangulo, may tiwala pa rin sila sa opisina at posisyon. At kapag nakakita sila ng krisis, gusto nilang magbigay ng suporta para bigyang kapangyarihan ang pamahalaan ng Estados Unidos na gumawa ng nararapat na aksyon. Bihira ang teorya ng internasyonal na tunggalian na magbunga ng nasusubok na hypothesis na makukumpirma sa datos. Pero isa ito sa mga iyon. Ang lawak ng rally effect ay nililimitahan ng tiwala sa pamahalaan. Kaya mas mapagkakatiwalaan natin ang mga prediksyon dito kaysa halimbawa eksaktong kung kailan magkakabisa ang isang kasunduan sa pagitan ng Ukraine at Rusya. May mga nagpapanggap na game theorist at sinasabing kaya nilang hulaan ang hinaharap. Sa kasamaang palad, may ilan sa publiko ang naniwala. Alam ng mga tunay na game theorist na imposible talagang hulaan ang hinaharap lalo na sa karamihan ng mahahalagang estratehikong interaksyon. Ang reaksyon ng publiko sa nakikitang alitan ay wala sa saklaw na yon, kaya mas nagiging eksakto ang mga social scientists doon. Sinabi ko na ito ilang buwan nang nakalipas, pero uulitin ko ulit. Marami akong kilalang hindi sumusuporta at hindi nagtitiwala kay Donald Trump. Marami akong kilalang sumusuporta at nagtitiwala kay Donald Trump. Marami pa nga akong kilalang sumusuporta pero hindi nagtitiwala kay Donald Trump. Pero hindi ko alam kung may grupong di sumusuporta pero nagtitiwala kay Donald Trump. Ang pagtingin sa grid na ito ay tumutulong maintindihan ng anti-rally round the flag effect na naranasan ni Donald Trump simula ng Iran War. Ang malaking grupong sumuporta pero walang tiwala sa Pangulo ay tumingin sa sitwasyon at nagpasya na tapos na sila. Tandaan, ang Pangulo ay nangako ng pagbabawas ng pagkakasangkot sa mga usaping panlabas. Kung may nagtitiwala kay Trump, titingnan nila ang hindi pagkakatugma ng kanyang mga kilos at ng kanyang mga sinabi noong kampanya, magpapalagay na may mabigat siyang dahilan para lumihi sa kanyang posisyon at ibibigay pa rin ang kanilang suporta sa kanya. Dahil walang tiwala sa kanya, patuloy bumababa ang survey numbers niya. Mahirap isipin kung paano magbabago ang reaksyon ng publiko matapos ang White House Correspondents' Dinner. Tanungin mo ang publiko kung ano ang tingin nila tungkol sa posibleng tangkang pagpatay at makakarinig ka ng maraming komento ng pakikisimpatya tungkol sa pangangailangang pababain ang political rhetoric sa Estados Unidos. Tanungin mo sila kung nagbago ba ang kanilang opinyong politikal tungkol kay Trump at mas kaunti ang magiging tugon nila. Alam natin ito dahil sa epekto ng tangkang pagpatay sa Butler, Pennsylvania. Doon, binaril talaga ng salarin si Trump. Kaunti lang ang pagbuti ng kanyang survey numbers pagkatapos ng insidente at halos hindi nagtagal ang epekto nito pagkalipas ng isang linggo nang umatras si Biden at pumasok si Harris. Nakakatuwang kwento sa kasaysayan na ang insidente sa Butler daw ang nagtiyak ng panalo ni Trump noong Nobyembre. Pero may palagay na ang mahalaga lang sa mga Amerikano ay kung abot kaya ang mga bilihin at dito nabigo ang Biden administration.
Mas maganda pa, ipinaliliwanag ng alternatibong palagay na ito ang kasalukuyang kalagayan ng politika sa Amerika. Kinamumuhian ng publiko ang digmaan sa Iran dahil nagtataas ito ng presyo ng gasolina at lalong nagpapalala ng implasyon. Ginagawang magandang pampulitikang dahilan ang asasinasyon kasi pinalalabas na parang walang kontrol ang mga demokratiko sa pagkatalo nila. Maling aral ito kung nais mong manatiling kompetitibo sa mga darating pang eleksyon. Isang huling paalala dito, ang pagtaas ng suporta sa leader sa panahon ng krisis ay hindi lang ang tanging benepisyo na maaari makuha ng mga leader mula sa pagsisimula ng isang krisis. Bawat balitang biglaan na kumukuha ng atensyon ng publiko ay naglilihis ng atensyon ng media mula sa pagsusuri ng iba pang mahahalagang issue. Ganon din kapag ang Kongreso ay nagsasagawa ng sarili nitong mga investigasyon. Kung tatanungin kung tataas ang survey numbers ni Trump dahil dito, ang sagot ay hindi, o kung meron man, hindi sa makabuluhang antas. May mabuting epekto pa rin ba ito sa kanya? Maaring Iyan lang muna. Paalala, may serye ako sa Lines on Maps Extra kung saan ginugugol ko ang 8 minuto para sagutin ang mga mahahalagang tanong ninyo. Tingnan ninyo ito at kung nagustuhan ninyo ang video ngayon, paki-like, share at mag-subscribe at magkita tayo muli sa susunod. Mag-ingat kayo!